What's up mga ka-angler? Welcome back sa Reg Fishing TV. At ayun na, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa tamang setup sa bawat fishing na ginagawa. Last time sa ating vlog na Mamaw Hunting Lures, ayan pinakita natin yung mga suggested lures natin na maganda gamitin pang mamaw hunting sa shore. At yun na nga yung stick bait, poppers, jerk baits, at saka metal jigs. Kaya pag hindi mo pa napanood yun, yan, maaari mong balikan yung ating mga previous videos dyan sa ating page o kaya sa ating YouTube channel. Sa fishing po mga ka-angler, napaka-specific po dyan. So, bawat technique na ginagawa or fishing na ginagawa, may naayon na setup. For example, sa vertical jigging, sa laot, yan may tinatawag tayo na slow pitch jigging at meron yung fast jigging or speed jigging. So, may ginagamit din po na tamang setup dyan. Kung sa shore casting naman, kung ikaw ay nagpo-perform ng shore jigging, popping, stick bait, etc., so may naayon din po na setup dyan. Pati nga po bait in weight, meron din pong naayon na setup dyan. So importante po na gumamit tayo ng tamang setup para ma-perform natin yung fishing na ginagawa natin ng maayos at effective. At saka hindi ka mahirapan. O pag hindi ka nahirapan, mas tumatagal ka nagpi-fishing. Siyempre kung mas matagal ka nagpi-fishing, mas mataas yung chance mo na makaland ng mas marami pang isda. So paka-importante guys, talaga yung tamang setup. Kaya una pa lang guys, kung gusto nyo pumasok sa hobby na to, sa fishing, dapat alamin nyo yung tamang setup sa fishing na gagawin nyo. Ayan mga ka-angler, as you can see sa screen, meron tayong few examples dito na mga rods na ginagamit sa shore fishing. So syempre shore casting ang pinag-uusapan natin, kaya ang mga examples natin is mga pang shore casting na rod. So ayan, apat po na rod, pero iba-iba po yung pino-perform nito na technique or fishing type sa shore casting. Sa shore casting kasi guys, may tinatawag na shore jigging na technique na pino-perform dyan. At so yun po, at yun na nga, ang meron tayo is light shore jigging, kaya gaya ng sabi ko sa inyo, bang usually yung ginagamit ko lang na lure is 30 grams to 60 grams. At ito po yung lure na ginagamit dyan, yung metal jig. So kung napanood niyo po yung ating video, yung part 4 ng Mamaw Hunting Lures, so ito po yung sinasuggest natin na isang gamitin, ang metal jigs. At yun na nga ang ginagamit sa fishing technique na to at sa rod na to, sa light shore jigging rod. Alright? So ayan, ipapakita natin yung specs para mas ma-appreciate nyo. So ayan mga ka-anglers, sa isang rod na to, ito po yung specs niya. So ito po yung model niya at saka yun po yung haba niya, yung 9'6" 2-piece rod. So ang ibig sabihin yan, yung 9'6", yun po yung length, 9'6", tapos 2-piece rod. So 2-piece rod po kasi ito kasi nakakalas na hati, di ba, ng dalawa. So pag binuo mo to, 9'6" yung haba niya. So yung power niya is medium. Yun, sa baba niya, and as you can see, meron yung lure casting weight niya or yung lure. So 10 to 50 grams yung bigat ng metal jigs na maaari mong gamitin dyan. Pwede kang mas mababa, wag lang mas mataas sa 50 grams. Ang problema kasi pag mas magan, hindi mo na mararamdaman yung jig mo guys, parang wala kang nilalaro na lure. Kaya mas maganda mag-stick kayo kung ano yung nakasulat dyan. So may rason mo kaya meron tayong specification. So yun din lang po ang sundin. Huwag na kayong mag-over masyado. Kung ano yung nakalagay niya, yun ang sundin. Yan nga yung sinulat ng manufacturer, yun ang sundin mo, di ba? At yung line rating niya naman is PE 0.8 to 1.5. So yung line na ipaparis mo sa rod na to, sa setup mo, magiging setup mo, ang ilalagay mo na main line, yung braid is from P8 0.8 to 1.5. Example ito guys, ito po yung reel na madalas kong gamitin sa ating light shore jigging rod, itong 4000 series ko. So yung line na nakalagay dito is PE 1.5. So as you can see, pasok pa rin siya doon sa range ng rod na to. So nilagyan ko ng PE 1.5 kasi ginagamit ko din to dito sa isang rod ko, na yung line rating niya is PE 1.0 to 2.5. So ayan po ang ginagamit ko na size ng reel dito. So yun po ang pag-match ng specification, kung ano yung nakalagay dyan sa rod nyo, yun po yung mga ipaparis nyo. Alright? So yun, ang isang ito naman is ito po yung specs nya. Yan, 10 feet po to na 2-piece rod, light shore jigging rod. Ito yung lure naman niya, 40 to 20. 40 plus minus 20. So ang ibig sabihin po niyan, from 20 grams to 60 grams na lure ang naayon na gamitin sa kanya. Yung line rating niya, ayun, nabanggit na natin kanina yan. So ito po yung naayon na rod sa metal jigs. Alright, light shore jigging rod. At ang susunod naman na ating ipapakita is yung ito, Seabass rod. So ang ginagamit ko naman sa Seabass rod guys is jerk bait mga ka-angler. Usually jerk bait ang ginagamit ko. Pero ito malaki itong jerk bait guys 30 grams to. So syempre hindi ko ginagamit sa Seabass rod ko na to. Kasi gaya ng sabi ko, yung mga rod ko na iba, dinispose ko. Ang ginagamit ko lang po dito is 5 grams to 24 grams na jerk bait. So ito ang masasuggest ko guys, pag jerkbait fishing lang kayo, Seabass rod ang hanapin nyo mga ka-angler. Kasi usually yung action nito is moderate or regular. Ibig sabihin moderate yung bend ng rod nyo. Sa mga action kasi ng rod, may tinatawag na extra fast, fast, moderate or regular, at saka slow rod. Hindi natin ganong i-discuss yan. Siguro other vlogs natin mas ipagtutuunan ng pansin yung mga action ng rod. But again guys, pag to make it short, pag kayo ay nagje-jerkbait fishing, right, gamitin nyo Seabass rod. Kasulat naman dyan sa rod na Seabass rod. Alright? So yun po ang hanapin nyo. So ayan, ito po yung specs ng ating Seabass rod. Ayan, as you can see, ayan, 8'8" yung haba niya, 2-piece rod, medium light,
which is ito rin po yung lagi kong sinasuggest sa mga mag-start pa lang na mag-inshore fishing. Medium light ang umpisan yung gamitin na rod. Alright, tapos yan yung lure niya, 5 to 24 grams, P 0.8 to 1.5. So ang pinapares ko po sa medium light na Sea Bass rod ko is 25 series to 3000 series na reel. So ito yung example ng reel na pinapares ko guys. Itong BGRR 3000 series. So ang nakalagay po dito is 15 pounds na linya. Ayan, so pasok na pasok siya guys dito sa rating ng ating rod. Ayan, PE rating. Ito kasing PE rating, may corresponding pounds din po to na conversion. So, pwede mo ilagay dito sa screen para magkaroon kayo ng idea. Dito kasi nalilito yung iba eh. Yung rod nila, nakalagay PE rating, pero pag bibili sila ng braid line, walang nakalagay na PE rating, pounds ang nakalagay po. Wag po kayong magpanic guys, may corresponding poundage din po kasi ang PE rating. So, hindi po standard again magkakaiba. Pero, medyo magkakalapit din naman yung rating nila sa pounds. Yung iba kasi yung PE2 is nasa 30 pounds, yung iba yung PE2 nila is 25 pounds lang, ganun. So depende po sa braid line, sa brand, ganun din po. Pero magkakalapit din naman yan. Pero yun po, in-specify natin yung kasi maraming nalilito dyan sa PE rating, saka sa pounds. Itong isang rod naman to is hindi naka-specify kung ano mga specific fishing na gagawin dito. Basta ang nakalagay dito is pang inshore fishing. So pang shore casting guys. So ito naman yung specs niya is 9 feet na 2-piece rod, spinning syempre, tapos medium yung power niya. Length niya, yun 9 feet. Tapos line rating niya dito mataas, 2.0 to 3.0. Tapos yung lure niya is, syempre mataas din, 30 to 60 grams. So usually pag mataas yung line rating, mataas din yung lure casting weight. So kung napansin nyo guys dito, di ba? Kung tumataas yung lure casting weight, mataas din yung line rating. So yan po yung yun na braid line na ipaparis mo dito from P 2.0 to 3.0. So in pounds, usually 30 to 40 pounds. So usually ang pinaparis ko dito sa rod ko na to is 4,000 series, naka 5,000 series. May naka-spool na 2.0 na braid line, 30 pounds. So yun po yung mga example natin na rod. So meron pa rin tayo hindi na-discuss na rod, yung popping rod at saka stick bait rod. Yes, so yes po, meron din po tayo ng popping rod. Siyempre yung popping rod ginagamit sa popper. Ayan. So yung popping rod kasi guys, mas stiffer yun. So stiffer yung tip niya para mas mag-respond yung papa mo pag pinapop mo siya, syempre, pag win-work mo siya. Tapos meron din yung stick bait rod. Ayan, so ginagamit din po sa stick bait rod, syempre yung stick bait. Usually yung stick bait rod po is mas softer yung tip niya compared sa popping rod. So mas softer para mas maganda yung langoy ng lure mo pag win-work mo. So yun po. Kaya very very important po na tamang rod yung gamitin nyo para mas malaro nyo yung lure nyo ng mainam. Syempre kung maganda yung laro ng lure mo, mas makaka-trigger ng strike. So yun po ang importance nun. Actually, pwede mo rin gamitin pwede mong gamitin tong light shore jigging, gamitan mo ng popper, jerkbait, etc. Basta pasok doon sa lure casting weight niya. Kaso nga lang, hindi mo nga mapuperform yung fishing na gagawin mo. So malalaman nyo na yun guys pag pinoperform nyo na yung fishing. Mahihirapan talaga kayo. Kaya nito, Sea Bass. Ginagamit ko din ito sa soft lure, pwede pa rin. Ito, si soft lure, pwede pa rin. Ito, ginagamit ko pa rin sa soft lure minsan. Kasi nga naman, pag ikaw mag-fishing, di ba, alangan na madalhin mo lahat tong rod mo. So yun na guys, hindi naman tayo pare-parehas ng estado ng buhay, di ba? So yung iba, nag-budget meal na rod lang, isa, ganyan. So walang problema dun guys. But again, ang sinasabi ko lang, bawat fishing na ginagawa is may specific na rod na ginagamit. Pero kung ano man yung meron ka, gamitin mo, try mo, experiment mo. Gamitan mo ng popper, gamitin mo ng stick bait, gamitan mo ng jerk bait, metal jig, wala pong problema dyan. Hindi naman ibig sabihin pag ginamitan mo ng ibang lure yung rod sa kanya, bukod dun sa specific na gamit niya, is hindi ka na makakahuli. Siyempre makakahuli ka pa rin mga ka-angler. Pero yun nga lang, pahirapan din, di ba? Kaya yun po ang importance ng tamang setup o tamang rod na gamitin sa bawat fishing na ginagawa natin mga ka-angler. Ayun mga ka-angler, just a few words bago natin tapusin yung video na to kasi masyado nang mahaba. Sa ating mga ka-angler na meron na nabiling rod at mali yung rod na nabili nila sa fishing na gagawin nila, walang pong problema dyan. Gamitin nyo pa rin, mag-experiment kayo. Gamitan nyo ng iba't ibang klase ng lure. Pero again, pag kayo bibili na ulit ng setup, so sana bilhin nyo na is yung tamang setup na para mas ma-perform nyo yung fishing na gagawin nyo at makaka-fishing kayo ng mas maayos, mas enjoyable at syempre more fish to catch. Ayun mga ka-angler, kita-kits tayo sa susunod na vlog natin at ang i-discuss naman natin doon is or ang ipapakita naman natin doon is paano mag-rig ng mga bawat lure na nakikita nyo dito kasi meron pong iba't ibang klase ng pag-rig at saka syempre ano yung mga magandang gamitin na hook na nagamit ko na sa ating susunod na video. So until next time mga ka-angler, fish be with you!